Katulad ba kitang naghahanap ng magagalaan? Tara, tuklasin natin ang natatanging ganda ng Bahay Hayahay. 2 to 3 hours lamang mula sa Metro Manila, mararating mo na ang Sitio Manggahan, Barangay Daraitan, sa Tanay Rizal. May kaunting rough road lamang at makipot na daan, pero kapag nakarating ka na, sulit naman. Si Edride, tara, sumama ka na. So nandito na tayo ngayon sa may Taytay Rizal. Nandyan sa unahan yung Taytay Tiangge, no, or yung Taytay Market. So medyo nag-stop over lang ako dun sa may Shell para ayusin yung vlogging equipment ko, and medyo natagalan pala ako kasi instead na sa C5 extension ako dumaan, dun ako dumaan sa may service road. So medyo natagalan talaga ako, babagal ng mga jeep, ang hirap mag-overtake. So from here, yung estimated time arrival natin 7:25. Ayun mga ka-throttle, based dito sa Waze, 2.5 kilometers na lang and 3 minutes away bago tayo makarating. Ito nga pala, hindi ko kasi makita sa sa Waze yung Bahay Hayahay. Though merong nakapin na Bahay Hayahay, pero kapag pinipin ko na siya, may nakalagay something went wrong. So matatagpuan kasi yung Bahay Hayahay sa Sitio Manggahan dito sa Tanay Rizal. Pero meron kasing katulad dun sa Waze na Balay Hayahay. So sinearch ko sa FB, bukod sa Siargao, wala namang ibang Balay Hayahay. So sa probinsya kasi, diba alam naman natin ang meaning ng bahay is balay. I believe same lang naman sila. Tsaka if ever man na hindi yon, or diba, or halos katulad lang na, or ibang resort man yon, or ibang campsite, so pwede tayo magtanong sa mga tao doon, since Sitio Manggahan naman siya, parehas naman siya, no? Oo nga pala, I just wanted to flex my gloves. I bought it from Moro World. So ang tatak nga pala nito, Kumine. Ayan, same with my jacket, same Kumine. So flex ko lang sa inyo. Actually matagal ko nang gustong bumili nito, kaso dati kasi medyo hindi ko afford kasi napakabigat niya sa bulsa. Since kaya na nakabili na tayo, share ko lang sa inyo. Ito talaga yung bagay sa mga rider, especially sa mga delivery rider, no, kapatid natin delivery rider. So tignan nyo to, Jeez! Pwede mag-touch ng screen, di ba, ng cellphone. So ito yung tinatawag nila na smart tip. Ayun nga pala, medyo tumutulo na rin yung sipon ko sa mga oras na to kasi napakalamig dito. Ang mga around 7 na, mali kasi yung time ko dyan sa sa motor. So around 7 na. So ayun, malapit na daw tayo. 850 meters away. Hindi ko lang alam kung ito talaga yon. Parang mali yata. If ever man, na lang, balitaan ko kayo. Naku, ito yung Bahay Hayahay. So parang iba yata siya. Hindi ito yung hinahanap natin. So naligaw tayo, mali yung nakapin. So ang gagawin natin, magsiswitch tayo ng apps. Punta tayo sa Google Map kasi parang nakita ko siya sa Google Map kagabi. Search natin Bahay Hayahay. So ayun, sinearch ko siya. So mabuti na lang may signal pa tayo dito, no. So ito yung exact picture. Yan, makikita mo. Wala talaga to si Waze, So start. Ako, napakalayo pa pala. 20 kilometers away. Ayun mga ka-throttle, medyo may araw na rin. Tama nga, na mali tayo. Mali na Balay Hayahay siya. So iba pala yung nakapin na yun. So 20 kilometers away, 59 minutes. So ayun, medyo akala ko dito na yun, pero tama naman pala yung daan natin. Kaso parang medyo natagalan tayo nasa tayo, sa Taytay tayo kasi medyo traffic. So I suggest na mas okay pa rin na dumaan sa may Marilaki Highway. Dumaan kayo sa C5 compared mo sa C6, mas okay pa rin doon. Mabilis na lang to based dito sa Google Map, 58 minutes. Pero since nga maluwag naman dito, hindi naman naabutin ng 58 minutes to, I believe. So ayun, wala akong gagawin ngayon kundi enjoy na lang tong daanan kasi napakaganda niya. Ayan, kagaya niyan. The best na pumunta dito kapag weekdays dahil itong Marilaki, madalas ang aksidente, at dahil yon sa mga kamote. Kung baguhang rider ka lamang, mas maigi na sa Antipolo ka na dumaan at wag sa Marikina. Sa Manukan kasi yung tambayan ng mga riders, so marami talagang kumakarera o nagre-racing sa public road.
So yun mga ka-throttle, ng mga 15 minutes na rin tayong bumabiyahe. Grabe rough road. So ngayon medyo umokay na siya pero mabato pa rin eh. Ayun o, grabe malubak. Napakatagtag pa naman ng suspension ng NMAX. Grabe, parang siguro mga 15 minutes tuloy-tuloy. Tapos sabi dito 3.5 kilometers nandun na tayo. So not sure na kung ito na talaga yung pinakadaan kasi nga mali yung nadaanan natin. Dapat ano lang siya eh, Daraitan Road. So grabe. Sana wag kayo maligaw ng kagaya na naranasan ko, antindi. Grabe yan mga ka-throttle. Pero solid experience. Solid. Hindi ko nga maire-recommenda ang mga 4 wheels kagaya ng sedan, pero kung naka-pick up ka o mga SUV, kayang-kaya naman. At sa mga motorsiklo, siguraduhin martar sealant ang inyong mga gulong, iwas abala na rin. Ang pagkaligaw natin, I'm not sure lang. Pero feeling ko mahirap daanan to kapag pag naulan. So medyo nag-worry ako, though mainit naman, pero tingnan niyo yung ulap. Parang anytime pwedeng umulan no. So ganito yata talaga kapag mga bundok. Based na rin naman sa na-experience ko. Ay, foggy na kasi. Grabe intindi. So grabe yung dito, grabe yung daanan. Sobrang bato. Tapos delikado dito kapag may angkas kasi pwede ka mag-skid dito kasi hindi lang naman basang daan yung madulas. Actually mas madulas pa nga yung mabuhangin eh. Kasi rubber kumakapit naman sa basa. Yung buhangin kasi pag nagpreno ka tapos wala kang ABS, napakalaking tulong ng ABS dito. Ilang beses na trigger yung ABS ko, so laking tulong niya. So may napagtanungan tayo, dito na pala talaga yung main road nun. So grabe, sobrang. Kapag medyo maulan, mas mabuting wag na lang kayo tumuloy. Bukod nga sa madulas ang daan, paniguradong malabo rin ang tubig sa ilog. O babait yung mga lokal dito guys, yung mga nakamotor tsaka yung mga tao. Natatanungan ko sila, sumasagot naman na matino. So ayan, we're exactly 2 kilometers away. So medyo malubak talaga. Nakapagod yung lubak kasi ang tagal ko dun sa lubak, mali yung nadaanan ako kanina. Pero eto nga, grabe. So prime highway pala talaga yung dinaanan ko kanina, talagang ganun. So ayun, may na dito, matinong daanan. Hindi ko alam kung ito na ba yung pinakadulo nun, maayos na. Maayos siya eh. So ayun lang yung gitna, hindi lang nila nalilinisan, medyo delikado to. Wag na wag kayo dadaan sa ganyan sa buhangin kasi pag yari talaga kayo, slide talaga, mag-i-skid kayo. So ayan, turn left na daw tayo. Ganda dito, probinsya. So sana ma-meet nila yung ma-meet ng nature yung expectation natin. Grabe yung expectation ko dito since grabe yung binyahe ko. Ay, maayos naman yung daan. Not sure lang kung meron pa bang ibang rough road. So may gumagawa ng swimming pool dun Ito, another rough road. So 1.8 kilometers mula dito hanggang dun sa may uy, ang taas. So ito, rough road Actually hindi pa ako kumakain dapat kumain muna ako dito tsaka bumili ng pagkain bago dumiretso dun kasi sabi nila wala daw kainan. Alam tayo kainan dito guys. Hindi ako nakapagdala ng pagkain kasi maliit lang yung bag ko. Dadalhin ko pa yung tent. Maraming tindahan dito, so magpaluto tayo ng pancit canton.
Kung hindi ka naman maselan sa pagkain, marami naman dito. Maraming mabibilhan. Pero kung magka-camping ka talaga, naisan po may kainan dito? Kainan Apo. ng kanin. Apo. Wala. Tito Nay, may lomi ba? May lomi? Ay, lomihan. Ayun, bumili na lang ako ng snacks doon. Tsaka ribisco para if ever man na walang tindang pagkain, kahit pa paano may laman yung tiyan natin. Syempre, importante yung Skyflex, pero ribisco yung brand nito. Uy, saan mo daanan? Sa badaanan papuntang Tulay. Dito ba? Ate, saan po yung papuntang Tulay daanan? Dito po yung daanan? Ito po. Okay, salamat. Ito. Yan, konting trail. Dadaan mismo tayo sa ilog. So, yun. Kayang-kaya naman. Tingnan natin yung papunta dun sa sandaan. Ito, dadaan tayong Tulay, so may bayad daw dito. Hello po, sa Hayahay po. May bayad po sa 20 pesos po. Tapos saan po yung daan? Ha? Saan po yung daan pagkatapos? Ingat po kayo sir sa Palanasan. Ano pong Palanasan? Yung pong daan, medyo makipot po yung daan. Makipot. May nalaglag na ba dyan? Mayroon po. Nako. Ng mga taga rito po. Pero dahan-dahan lang po. Okay, sige. E bariya ka, te? Kasama kayo sir. Ako lang po. So far, kaya naman to kapag gantong daan. Doble ingat lang, paapahin nyo lang. Kung hindi, mapapaagat talaga pagligo nyo. Kaya naman pala. Sabi ni ate, marami na daw nalaglag. Oh! Puti. Wala pa pala tayo sa mahirap yung daan. Naku, nakakatakot naman dito. Muntik na ako malaglag. Muntik na ako malaglag. Buti na ilagay ko sa Buti na ilagay ko sa kaliwa yung timbang ko. Sige tayo aksidente na. Ingat lang. Kasi napakahipot ng daan, grabe. Medyo kinabahan ako dun Not balance tayo. So yun na yata yung Hayahay. Boss, sa Hayahay, saan dadaan dito? Nang makarating nga, agad ko namang itinayo ang dala kong tent. Pero kung wala kang dala, huwag kang mag-alala dahil nagpaparenta rin naman sila. Bukod nga sa mga lokal dito, ang caretaker at may-ari ng bahay Hayahay ay napakabait din. Masasabi kong sobrang hospitable nila.
pa. Ganda maligo dito. Uy, ang gantuhod na dito. Grabe, ang ganda, ang linaw ng tubig. Grabe quality. Sulit na sulit dito. Kapag weekends nga pala hindi sila tumatanggap ng walk-in, pero kapag weekdays naman anytime pwede kang pumunta. Narito na rin ang ilang detalye kung magkano at ano pa ang ibang activities dito sa Bahay Hayahay.